It's good, yo. So, ngayon, ewan ko naririnig niyo ako, but like, sana yan, narinig niyo ako. So, ngayon, papunta ako sa girlfriend ko. Sa Taytay. So, yeah, sana samahan niyo ako. I'm gonna talk about a little bit about business or mindset. Um, if you're trying to start a business. So, mamaya, yeah, topic natin yon. So, ngayon, ano muna ako, labas muna ako dito sa paliparan dito sa amin banda. Doon na sa medyo highway na para mapagsalita ako kasi dito medyo traffic ng konti. So, yun, sana samahan nyo ako. Yun lang. So, baba ka muna to. Or dire-diretso na, 2 hours naman to eh. Cut na lang, no? So, yun. And so, verified na yung YouTube account ko. So, that means, makapag-post na ako ng mga long form like 15 minutes and up. So, which is good. Kasi nahirapan talaga ako verify siya. Gawa nung kailangan daw, bagong number. Puro bagong number na nga yung ginamit ko. Puro smart na nga yun eh. So, hindi ko alam kung ano naging problema sa smart. Pero nabasa ko sa Reddit na hirap maka-receive ng OTP yung smart pagdating sa YouTube. So, ang ginawa ko, bumili ako ng Globe na SIM. Tapos yun, isang beses ko lang trinay and gumana agad. Na-verify agad yung YouTube account. So, yeah. That means, makapag-upload na ako ng mahabang video. So, which is good. So, yan. Dito na ako sa paliparan. Dito lang banda sa amin. So, palabas na ng highway to eh. Palabas na siya ng highway. Dito na sa may Jollibee and kakaliwa na ako. And then tuloy-tuloy na yun. So, ano oras ba? 10 pa lang naman 10 na, ang dami pa rin sasakyan. So, yeah, palabas na. And then, ito, highway na tayo. So, yun. Wait lang. Ipusin lang muna natin to. Anuin ko muna siguro to. Busin ko muna to. May tumawid kasi na feeling main character. Ano mo yun? So, yeah, dara-diretso lang. So, gawin ko ako, tapon ko muna to. And then, natapon na. And, tuloy-tuloy na. Hindi ko alam kung gawin ko siguro ganito. Or need ko talaga huminto. Yan, ganito na lang. Nasa loob ng mask ko yung mic. Ewan ko kung fucked up pakinggan. So baka testing ko mamaya. So bali hinto muna ako doon para matesting ko yung audio to make sure na na working siya at hindi siya fucked up. Sorry. So pagka fucked up siya, gagawin ko siguro ang gagawin ko is ano ba? Oops, may tatawid. Sige, tawid.
Ang dami nila. Oh, ito pa isa, hindi na umabot. So, dire-diretso na ako. Diretso. Hinto ako doon sa may ano, doon banda sa may ilaw. Kasi, yun, may pulis, sakto. Doon ako ihinto sa tapat. Okay na, so okay yung audio niya. Hindi siya fucked up. So, singa na ano ko. So, yan. Okay na, so gabi. Ito yung isang favorite ko na oras para mag-ride gabi actually. Mas gusto ko mag-ride ng gabi tapos chill. Mas chill kesa mag-ride ng umaga. You know? Pero ang problema lang sa gabi, may pagka gusto mong kumain sa mga gusto mong kainan na bukas lang ng umaga, hindi ka makakain. So, yun lang yung pangit doon. Pero overall, gusto ko talaga night ride. Lalo na kung okay yung panahon. Kasi mas okay yun sa akin. Okay, diretso lang tayo. So, yun nga. I'm gonna talk about a little bit about business and mindset. Disclaimer lang, hindi ako like super duper fucking rich or something. I'm still on a grind myself. You know? Gusto ko lang i-brought up yung mindset, no? Pagdating if mag-start talaga kayo mag-business. So, as ako is hindi ko naman masasabi na big time ako or some shit like that. Kumbaga, nasa point pa rin ako ng buhay ko na nag-grind ako. And, kumbaga, nagsusurvive ako, ganun. So, nabibili ko yung gusto ko, ganun, ganyan. So, yun nga. Hindi ako, wala ako sa 9 to 5 like may boss ako, shit like that. So, hindi ganun, no? Kumbaga, hawak ko yung oras ko. Anytime pwede ako lumabas if tapos ko na yung lahat ng task ko, you know, about dun nga sa binibuild ko. So, which is yun yung okay na pag nagbi-business ka. Ang pangit lang doon is yung yun nga, hindi ka secured. So, hindi mo alam kung this month ba magkakasale ka or papaldo ka or this month ba hindi ka kikita or something like that. So, dumating na rin ako sa point na gano'n na hindi ako kumikita ng ilang buwan kasi nag-i-start pa lang ako dun sa business na yun or sa may product na yun. So, after a few months na chinaga ko talaga yon sa product na yun, talagang inano ko siya. Yun, okay naman, nagkakita naman ako half a million dun sa product na yun. Profit yun. Kumbaga, ewan ko magkano yun, $10,000, mga ganun. Tas ang profit margin ko doon is 75%. So, isipin mo na lang yung $7,000, 7.5 or something like yan. $10,000 plus yun So, plus yun. Hindi yun yung saktong 10k na dollars, no? So, dollars yung pinag-uusapan natin. So, convert na lang kung ilan yan. So, yun, dumating din ako sa point na ganun. And then, nag-fail din ako sa ibang products na mga tinetest ko. Nalugi ako. And then, pumaldo na naman ulit ako. Almost a million, ganun. And then, nag-try na naman ako ng ibang product. Gumastos ako. And then, nag-fail na naman ako. So, ganun pagka-business ka. Kumbaga, mataas yung risk. Pero, paldo ka naman dun sa reward. If ever nga. Hindi ka tulad ng pagka may stable na job ka, ano yun, linear siya, kumbaga stable na, kumbaga ang kinikita mo lang 50 a month, stable yun, ganun, stable ka lang sa ganun. Pero pagka may business ka pa ganun, so hindi siya stable, if that makes sense, no? Pero mataas yung reward niya, which is, yun yung gusto ko sa pagbibusiness. Isa rin ang pangit dun sa pagbibusiness is yung halos minsan wala ka ng tulog kasi nagre-research ka kung paano ganito, paano improve yung ano mo, yung skill mo, shit like that. So halos wala kang tulog, hindi kagaya ng may work ka or may stable na job ka is
Yun, stable ka lang dun. Kumbaga, pagkatapos mo ng trabaho mo, pag uwi mo, like, chill ka na, maglaro-laro ka na, ganun ganyan. So, bali, yun na yung ano mo. Yun na yung, kumbaga, yung buhay mo. Hanggang kailan mo gusto dun sa work na yun o sa job na yun. So, sa business, hindi. So, yung iba, minsan ako, inaabot ako ng halos, minsan, di pa ako natutulog, nakakatulog eh. So, 20 hours or 16 hours ako gising, which is really unhealthy, no? Kung iisipin mo, lalo na ang ginagawa ko is online hustle, so medyo puyat nun, tas magdamag ka nakatutok sa computer mo, research ganito, research ganyan, tapos sa kalaban mo pa doon minsan procrastination, kumbaga iisipin mo na fuck man, ba't ko pa pinasok to, ganun. Minsan naiisip mo yun, hindi mo mawala sa pag-iisip mo yung ganun eh. Pero yun yung dun halos sumusuko yung lahat sa ganong hirap na parang ang result, ganun ganyan. So dun talaga yung sinasabi ng 1% na tao na like yung kahit walang result, tuloy-tuloy ka pa rin doon sa ginagawa mo. Kaya believe ako doon, lalo na doon sa mga kabataan na talagang 18 years old pa lang, 17, milyonaryo na agad. Which is fucking insane bro kung isipin na doable yun kung sa tutusin, kung talagang madiskarte ka, no? So, naniniwala ako doon, lalo na ngayon may AI, like sobrang dali talaga, as in magkapera na ngayon kaysa dati, no? Like, sobra as in, na pinadali magpapera ngayon. And yun, ang dami ng tools, no? Kung talagang gugustuhin mo. And then doon naman tayo sa 9 to 5 job. So yun nga, ewan ko kung yung iba kasi pag graduate, yun, trabaho, at least may skill na sila doon. Pag business kasi, ang puhunan mo talaga dyan is skill. So nag-i-stack up yung skill mo, nag-i-stack, hindi stack nag-i-stack na parang nag-i-stay Ang sinasabi ko stack up yung nadadagdagan, nag-i-stack na nag-i-stack, dadagdagan. So ganun ang skill ng ng pagnenegosyo, no? Mag-hone ka ng mag-hone ng skill. So, which is pinaka na-enjoy ko sa lahat yung ganung pakiramdam, no? Like, sarap sa pakiramdam ng ganun. Para sa akin lang Ewan ko syempre, iba di naman tayo pare-parehas, no? So, yun yung gusto ko. So, katulad niyan, nag-start ako as an editor. Hindi naman ako sobrang galing na editor. May mga tinuturuan din ako mag-edit, pero mas magaling na sila sa akin ngayon. So, yun. Kasi hindi na ako nakapokus doon sa pag-edit, no? So, yun. Ang advice ko lang dyan sa ganyan, mag-aral ka ng skill. And then, apply mo dun sa business na gusto mong i-start. Or yung pinaka-proven concept na business. Actually, lahat naman ng business na lahat naman ng business proven na yan, no? Gumagana na yan. So, nasa sa'yo na lang yan kung paano mo siya i-execute or paano mo didiskartehan yung business na yan, no? Lalo na sa online hustle, sa online business. So, ako, napili ko online business. So, sa bahay lang ako, ganyan. So, kumbaga, for example, sa e-com, so nagda-dropship ako. Legit na dropshipping yon. So, ang nakakuha kong skill doon is yung store management. Nakakapag-build din ako ng website. And, ano pa ba? Mag-run ng ads, content creation, copywriting. So, ang dami mong makuha skill doon, no? Ganun yung maganda pagka nagbi-business ka, no? So, which is, kung gusto mo mag-start sa ibang gusto mo maging copywriter, focus ka na lang doon, at least may marunong ka sa copywriting or i-enhance mo na lang yung skill mo doon. Kasi sa pagda-dropship or e-com, nasa talaga sa yun kasi pag build mo ng website, syempre kailangan mo ng copywriting para anong ilalagay mo doon sa website mo, 'di ba? Which is diyan papasok yung AI.
nakakatulong talaga sila. So tools yun, hindi ako naniniwala na yung ibang work mapapalitan lahat. Siguro sabihin natin mga 25%. Yung iba kasi ginagawang tools yung AI, no? So yung iba napalitan na, totally napalitan na talaga. Syempre yung nagagawa ng AI, pero kailangan pa rin ng taong mag-handle ng AI, yung mga prompt, no? Kailangan pa rin ng tao na expertise dun sa AI na yun. So yun yung pinaka-demand in demand ngayon na work or hassle yung sa AI, which is okay din siya pasukin, no? Lalo na yung AI automation. So ibang topic na yun. So dito muna tayo sa business or sa mindset. So yun, pag may start kayo na business, ang puhunan nyo talaga dyan skill, no? Ano yan eh, compound effect yan eh, mag-i-stack yung skill mo hanggang gumaling ka dun sa skill na yun eh. So yun, actually katulad niyan sa content creation, although hindi ako nagpo-post ng in personal na sa account ko, pero dun sa mga products na nirarun ko, napapaviral ko yung mga products, or nakakapag-grow ako ng Instagram account or ng mga page. So which is yun yung okay, no? So ay alam na ako dyan sa kung paano ko magpapaviral. Hindi talaga siya luck. May explanation or may science behind it, you know, yung mga psychology type shit, mga ganyan. So yun yun nga, sinasabi ko lang yung yung experience ko, no? Hindi ako ganun ka-expert, so hindi pa ako ganun ka-sobrang super duper rich, no? Tulad nitong naka-civic na maporma na to, hindi ako ganyan, no? So ano lang ako, yung sako lang, pera lang, ganun. Hindi kuripot, ganun. Hindi ko lang. So yun nga, so yun yung business. And then pagdating naman sa mindset, siyempre yun, kailangan baguhin mo talaga yung mindset mo. Kasi may kakilala ako, kakilala akong ganyan na okay, wala, kumbaga I would say 80% yung mindset mo, and then 20% dun sa work. Kasi kung mag-work ka tapos hindi naman on point yung mindset mo, like fucking hinahanap mo agad result. Pag hinahanap mo agad result sa una, or chine-chase mo agad yung pera, walang mangyayari sa'yo. Like, kung kahit makuha mo yung pera, pero saglit lang yun, lalabas din yun agad sa'yo, no? Hindi mo rin agad makukuha. I mean, dadaan lang yun sa palad mo and makawala agad yun. So ganun ang pag-business. Dapat hindi ka nakapokus sa result pag una, no? Kasi compound effect talaga yun. Naniniwala ako sa ganun kasi proven ko na yun. Naranasan ko na talaga yung ganun. So which is grateful ako kasi mas dito ako nag-focus kesa sa pag-work. Although nag-work na ako dati. Actually, bata pa kasi ako, ganun na ako, hustle na ako, nagbebenta-benta ako ng kung anong shit nung high school and nung college, and then nag-drop out ako, no? So feeling ko hindi talaga para sa akin yung school, though fucking cringe man pakinggan, pero ewan ko, hindi talaga para sa akin yung school. Like, though may pagmamalaki naman ako sa academics, pero tamad talaga ako. Like, ayoko talaga, mas gusto ko mag-hustle ng ganun, no? Magbenta-benta. So pero nag-work din ako lalo na nag-pandemic. Sa ano ako noon, hindi natatano sa ano ako noon, PLDT ako noon, no, nung pandemic. So 2020, kasi nalugi nga yung business ko noon, so wala akong choice kung baga maghanap ng work, ganyan. So nag-work ako noon sa PLDT as technician. Yung nag-install ka ng mga internet, mga ganun. So nag-work ako sa ganun. Tumagal ako ng almost 3 years. And then nakapundar ako, nag-start ulit ako, no? Habang nandun ako sa ano na yon, sa work na yon, hindi mo na ako nag-quit, no? Nag-quit ng job ko. Ang ginawa ko noon, nag-ipon lang ako. And then para may pang ano ako sa e-com. Pero nag-edit na ako noon, actually grabe nga dinanas ko noon. Technician ako sa umaga, so bilad-bilad ka noon, like
maghabuhat ka ng hagdan, mga ganun-ganon. So, araw-araw yung ganon. So, pag uwi ko, galing work, so, na umuwi ako kasi may staff house kami nun sa Taytay. So, Taytay, pag uwi ko nun, uwi ko nyan, cellphone lang gamit ko nun, mag-aaral ako mag-edit nun. Pero marunong na mag-edit. Pero yung pang client na edit ba, yung ganon. So, yun, nag-aaral ako ng ganon, edit. And then nakakuha ko ng isang client, and then yun, kumikita na ako sa kanya, siguro 50k a month nun. Cellphone lang gamit ko nun, take note, cellphone lang gamit ko nun. Wala ako sa PC nun. So wala talagang reason or excuses para di ka mag-start. So wait lang. Muna tayo. Yun, tapos pagkatapos nun, yun nga, ganon, tapos natutulog ako nun, edi client work, pag uwi ko, 5, punta sa jeep ko, hanggang 9 ako doon. Tapos uwi ako 9 to 12, work ako niyan, bang, tapos mga 2 video yung in-edit ko sa kanya araw-araw, ganyan. And alam niya yun na may work ako, na may 9 to 5 ako. Work ako ganyan, bang. Sa sahod ko naman, okay naman sinasahod ko doon, like 30k a month, ganon. Or mas malaki pa, minsan, depende sa incentive. Maabot naman sa ganon. So, malaki-laki rin. So, ang kinikita ko sa isang buwan nun, siguro abot sa 80k, ganon. So, nakaipon ako nun ng pang e-com ko. So, nakaipon ako. And then, after ilang months nun, bumili pala muna ako ng laptop nung kasi wala nga akong laptop. Nasira kasi yung PC ko sa bahay. So, kaya nag-work ako. Tapos wala na akong pera nung ganun. Tapos bumili ako ng laptop and napundar ko yun worth around 30, almost 40k yung laptop yun. Binili ko talaga yun. Like, talagang ayun na yung pinakaunang ko. Yun, tuloy-tuloy na yun. Pinakaunang step ko yun, bumili ako ng laptop, tapos tuloy-tuloy na yun, hindi na ako nahirapan mag-edit, mas napabilis yung trabaho ko noon. Nag-aaral ako ng Premiere Pro in like a month, natutunan ko agad yung Premiere Pro. So yun yung kasi dati, kinimaster lang ako, wala pang CapCut nun. Kinimaster lang yun, yung crack na kinimaster. So yun, siguro may CapCut na nun, pero hindi pa ganun kasikat. Pero Premiere Pro ginagamit ko nun. So, natutunan ako, nag-add ako ng client, ganyan. So, pero ang goal ko talaga nun, magkapera lang. Para makapag-i-com ako. And, yun nga, para makapag-ipon ako, para makaalis ako dun sa work na yun. So, nag-enjoy naman ako sa work na yun. As in, dami ko nakilalang kaibigan, mga solid. And, talagang nagustuhan ko yun pagtatrabaho ko doon. Isa sa pinaka-goods na trabaho yung dito na gawa ng solid yung samahan namin. Kaya parang ayoko pang umalis doon kasi ang pangit na ng management. No, ginigipit na kami lahat halos sa sahod and shit like that. So hindi na maganda. So buti na lang umikita ako sa client ko ng 50k a month. So nakafix yun, 50k a month. So kahit hindi na ako mag-work doon, may safety net na, nakapag-ipon na ako, like 200k na yung naipon ko noon. Kasi hindi ko na halos nagagastos yung pera ko na sa client ko gawa nung sinasahod ko pala doon sa work na yon. Saktong-sakto na doon sa panggastos ko every month. And then pagkatapos pagka-resign ko, siguro 2023 ako nag-resign noon Tapos nag-start na ulit ako. Makapokus muna ako nun sa fucking client work, no? Nag-start ako nag-agency, siguro 6 months din ako may agency noon, no? May nakaka ng editor, ganyan. So, na-build yung skill ko doon, and then pagkatapos noon, yan, nag-e-com ako, nag-start ulit ako, so kumita ako ng 10,300 something ganon in dollars. Revenue yon, so hindi siya yung profit. I would say 75% yung doon, profit doon, no? Sama na yung ad spend, ganyan. So ayun, ano pa ba, katapos ko noon, ano sunod nun, hirap pala nung magsalita pag nagmomotor, no?
Ah, ayun. Start ako and then nag-ecom, yun nga, nag-ecom na ako. Kumita ako ng 10k. So yun, tapos yun, edi akala ko okay na. Another product ko nag-fail. Another product, siguro mga or di ba, 8 product nun bago ko nakuha ulit yung winner ko. So, ganun sa business, no? Kailangan consistent ka naghahanap ng product kasi nakapokus ako noon sa pump, yung pump and dump na product. Kumbaga pagka napa blew up mo yun, kumita ka doon, tapos nagda-die out din yung product na yun, mga pump and dump na product kung tawagin. Nagda-die out din yun. So after no, nag-die out na siya. So wala na, inabandon ako na. And then yun, kita na ulit ako. And then hanggang ngayon, ganon. Naghanap pa rin ako ngayon. Nag-die out na yung product ko. And then ang ginawa ko, nag-start ako mag-build ng brand. Branded na siya, so para bala ko doon palaguin ko. So dalawang brand yon. Yung isa ngayon sa Instagram is almost 3, yung isa 3k followers na, yung isa naman almost 4k followers na sa Instagram, which is ready na sila bumili. Ngayon, ang issue ko doon is yung supplier ko naman. So finakta pa ako ng supplier ko, no. So may mga nag-order na sa akin pero ni-refund ko na yon. Gawa nung, imagine mo, nagbayad na ako sa kanila almost, basta ang laki ng binayaran ko kasi that's crazy kung isipin kung magkano yung binayaran ko dun sa stock na yun nandun. Tapos ilang days pa bago i-ship, no? Which is mali ko rin kasi dun kasi pangit ng supplier na kinuha ko dun sa product na yun, tsaka ang pangit ng mga bracelet. Ang akala ko kasi mag-i-improve ako nun, improve yung product nun, pero wala. So ang ginawa ko, kahapon kinausap ko yung supplier. Kinausap ko siya sabi ko, i-post na lang muna yon. I-post na lang siya kasi gawa nung, wala, ang tagal eh. So, nakasold naman ako ng doon, ng parang, ang sale ko doon is like 20 ata, tapos yung another 30, ni-refund ko na. Kasi ayoko magkaroon ng dispute doon sa may Stripe account ko. Kasi mahirap pag may dispute ka eh. So yun. Kasi nga nagtayo ako ng LLC ko doon sa UK. And yun. So iba kasi pag sa UK eh. So pag nagtayo ka ng LTD mo doon or LLC, bali ang tax pa rin doon 19% yung tax doon kasi corporate tax pa rin sila doon, no. Which is mali ko rin yun. Dapat talaga gumawa ako ng, dapat sa US ako, hindi ako nag UK, in short. Kasi fucked up pala dun, no. Kaya nagsisi ako doon. Isa rin yun sa mali ko. So hindi ko pinag-aralan ng maayos yung pag-setup mo kasi nung una PayPal lang talaga ako. Tapos nung nag-setup ako ng parang may Stripe payment ako, or yung payment na gateway na yun, ang nangyari is mas naging okay yung conversion ko kasi hindi na sa PayPal, kasi parang need pa nila mag-login para makabili ng product. So basta yun, hindi na ako magda-dive in doon kasi hindi naman masyado maintindihan ng iba. So nag-start ako ng company sa UK, LTD, may virtual address ako doon, shit like that, may mailing address ako doon, ganyan. So nag-spend din ako ng doon, ng parang 60k ata ang binayaran ko doon, setup for a year yon. So after a year uli, magre-renew ulit ako doon. Syempre subscription type shit yun eh, subscription yun eh. So yun, nag-setup ako doon. So which is nakaraang, nung parang 2 months lang ata yun, nag-setup ako nun. And ano pa, 2 months. Kamote.
motor, puta. Ingay ng motor. Tunog lata naman, de joke lang. So, yun nga. Start ako na ano pa ba. So, yun. Ang ginawa ko doon sa product na yun, pinos ko na muna siya. So, actually, ang dami kong biniling samples nun sa bahay. Ang nabili ko noon, 50 pieces. 50 pieces na samples. Hindi lang 50 pieces kasi may mga nauna pa. Tapos ay mga 70, mga ganun. Kasi ganun pagka nagbibili ka ng brand, kailangan mo i-perfect yun. Di mo kasi pwedeng i-release yun agad-agad. So, pina-perfect ko muna siya. Design, and then hanggang yun nga, ma-perfect yung mismong product. Kasi pangit naman nun, baka magka-charge ba ka nun pag hindi nagustuhan ng mga customer yung product pagka binili nila, di ba? Tangina kasi motor tong ingay. So yung ginawa ko, pinrefect ko muna yung product nun bago ko siya ibenta. So ang 70 pieces yun, tas $10 yung $10 per piece siya, tas ang tubo ko ng $10 din. So 2 times yung profit, 2 times yung margin ko doon. So bali may mga upsells pa yun, like yung mga bracelet stand, mga ganun or yung mga stand. So in total ang naging ano ko lang doon, kasi hindi ko na sinama yung ano, yung mga nirefund ko na yun kasi hindi nga masupplyan yung demand. So nirefund ko na lang yung iba kasi hindi pwede yung ganong shipping time na 20 days. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun pagdating sa tas yung ganong product lang. No? Hindi pwede yung ganon. So kinausap ko yung supplier na i-post na lang muna. Katulad ngayon yung mga product, almost 2 weeks na hindi pa rin na-ship. Di ba? Tama ba yun? Hindi okay yun. Kaya yung ibang ano, hindi ko na pinaprocess. Nirefund ko na lang siya, gawa ng di na talaga kaya. So bali ang profit ko doon 50% margin yon. Kumbaga binebenta ko siya $10, tapos hindi, ang source ko ng $10 each, tapos $25 ko siya binebenta. So in total 30 yung sales ko doon. Tapos yun, compute na lang. And yun, ganun lang kasi pag sa business no. Medyo ano yun, kumbaga skills yung nag-i-stack sa'yo doon, hindi siya yung linear na ganun. Ano siya, pag ganun, kumbaga patas-taas siya ng ganun. Kumbaga hindi siya yung stable na ganun na 50k. Hindi, minsan pa, tas lalagpo ka na ng ganun pa. Yun yung kailangan ko i-master, na kailangan consistent din ako doon sa ganung pagbe-business. Yun yung talagang minamaster ko. Although bago-bago pa lang naman ako sa pag-i-ecom, so ang dami ko pang kailangan matutunan, no? So which is okay, lalo na sa product selection. Dun talaga ako nagsasuffer ngayon sa product selection, kasi hindi ako pumipili ng product na like 2 years ago na, tapos i-run mo pa. Hindi, pangit yun. Sabi nung mentor ko, pangit yun. Tsaka nagbayad din ako ng mentor fees for lang. Parang kung $1,000 yung binabayaran ko doon a month. So medyo yun nga, tipid-tipid ako. Diba, imagine mo yun. So ang ginagawa ko kasi, ang ginagawa ko nun, hanap ang product, nilalagay ko sa Google Sheet, tapos sinesend ko sa kanya. So siya yung nagsasabi, ito run mo to, ganun. So yun, mentor ko yun. Nakilala ko lang rin yun doon sa ganong space sa ecom din. Pero legit yun, legit yun. Kilala mo si kung kilala nyo si Franklin Miano, bro, mas mayaman pa yun doon. O kaya kay Kangkong Chips. Mas mayaman pa kay Kangkong Chips yun. Pero hindi siya yung talagang panay gastos, mga hindi siya magastos, hindi siya mahilig sa mga supercar, mga ganun. Pero nalaman ko rin kasi yun, yung kaya ko siya pinili na mentor pala the first place, kasi same kami na na ganung
naghihirap din sila. Same kami na situation na naghihirap din siya ng ganun. From zero talaga to, ayun nga, multimillionaire na siya. And hindi niya, yung sa iba, ang charge niya, alam niyo kung magkano? $6,000 boy. Sa akin, parang 50k lang pesos. Wala pang ano yun. Eh sabihin natin, $1,000. Ganun yung binabayaran ko sa kanya, di ba? So, ganun siya ano sa akin. Which is, alam ko, ganun talaga yung singilan niya. Kasi iba yan. Eh, nandun ako sa mentorship niya. Iba yung ano niya, iba yung ano niya, yung fucking strategy niya compared dun sa mga dropshippers na kilala ko. As in, iba. Tapos, pagdating doon sa mga page niya, grabe, consistent siya nagbabiral. So, last month, kinita niya $50,000. No? Imagine mo yung $50K, bro. What the fuck? So, yun yung gusto kong ma-achieve din, no? So, although matagal na rin kasi siya. So, tangina, yun yung pinaka gusto kong ma-achieve. Kahit nga $20,000 a month ako consistent, tapos revenue yun. Sabi natin 17,000 yung profit. Ano, okay na ako dun, man. Sobrang okay na ako dun. Parang kulang-kulang 1 million na rin na yun eh, no? So, yun yung pinaka-target ko talaga. And then, tipid din kahit may ganun ako na ano, titipirin ko pa rin. Di kasi ako talaga magastos pag hindi ko kailangan. Ano man yun? Siguro bibili ako big bike lang, ganun. Pero kailangan kasi, ang mindset ko kasi bago ko bilhin yung isang bagay, kaya ko siyang bilhin ng 4 times. Ano mo yun? Pag hindi ko pa siya kayang bilhin ng 4 times, hindi ko bibilin yun. Ganun kasi ako. Ganun ako. Ewan ko, cringe lang pakinggan, pero ganun ako eh. Ewan ko, ganun ako eh. Siguro, yung iba, ganun. Pero may ganun, nalaman ko lang rin kasi yun doon dati nung nag-i-strict pa lang ako. So, doon din na-build yung mindset ko. Bago mo bilhin ng isang bagay, kailangan 3 to 4 times mo siya kayang bilhin. So, pag hindi mo siya kayang bilhin ng 3 times, huwag mo bilhin kasi tangina. Magkano na lang matitira sa'yo nun? Diba? So, lalo na yung iba, lalo na sa mindset ng Pilipino, talagang ipagpipilitin na bilhin yung isang bagay, no? Para lang mabili nila. No? Yun yung mali ng mga Pilipino, kaya ayoko ng ganun. As much as possible, kung kaya ko bilhin ng ano, doon ko lang siya bibilhin. For example, gusto kong bumili ng sa X10R, which is sabihin natin 1 million or 1 million plus. So kailangan mo nang mag-ipon ng, kailangan may 4 million plus ako or 5 million para bilhin ko yon, no? So pag wala akong ganung pera, hindi ko siya bibilhin. Ganun. So ganun yung mindset ko. Pag ano pa ba? Yun lang naman. So, simpleng tao lang rin naman ako, hindi ako yung mayabang na ano, nakapokus lang talaga ako sa grind ko, sa ano, sa lahat, sa kung paano ko i-improve yung sarili ko. Yun. So, kailangan talaga pag sa pagbi-business, yun nga sabi ko, 80% na yung mindset. Kasi kung set up na yung kung naka-set up na yung mindset mo, kumbaga fix na yung mindset mo sa ganun, men, kumbaga 50% nandun ka na eh. So yung 50% na yun, na another 50%, yun na lang yung work, yung gap na yun, yun na lang yung work na kailangan mong gawin. Yung kumbaga trench work, sinasabi, no? So, and then, kailangan mag-act ka na rin as nandun ka na. So, like, hindi, parang ang isipin, no? Ang kaki-isipin or ang pangit isipin, mag-act ka na, hindi ko pa naman ganun. Pero, ganun yun, kapag isipin mo na nandun ka na, no? Isa rin yun sa technique. Isipin mo na nandun ka na, mag-act ka na as na ganun ka na. Hindi siya
sa mga taong nagbi-business, alam yon. Alam yun ah. Yung mga ganun rin yung mindset. Kaya hindi yung normal na, yung mga normal na ano lang, hindi maiintindihan yun. No? Never nila maiintindihan yun. Pagka normal na citizen ka lang. Or hindi na normal na citizen. Kumbaga, ano ka lang, kumbaga 9 to 5 ka lang, no? Fixed mindset ka lang. So hindi nila maintindihan yun. Never nila maintindihan yun. Ay, kamote ako. Ay, kamot. Sorry. Ano pa ba? Yun, nga pala. Pagka may mga tanong kayo, sige, ano yun lang sa comment. Sagutin ko yan hanggang makakaya ko. No? So, yeah. Ano lang, grind lang. Kung same na situation ko na ngayon na yung feeling mo wala kang result na nakikita sa ngayon sa ginagawa mo, okay, tuloy mo yan. Kung ano man yung ginagawa mo, like for example sa gym, or passionate ka sa ibang bagay, like kunyari sumasayaw ka or something, gawin mo lang hanggang nakikita kang result. Gawin mo lang, like gawin mo lang kasi ano yun eh, isa yun sa pinaka importante na kailangan gusto mo yung ginagawa mo. Minsan kasi hindi mo gusto, ako sa akin kasi minsan hindi ko gusto yung ginagawa ko eh, pero kailangan kong gawin, ano mo yun, kailangan ko siyang gawin eh. Doon papasok din kasi yung disiplina. May disiplina ka rin. Lalo na kung kumikita ka ng, pero kung kumikita ka na, kung may result ka na, mas lalo kang gagana kasi may result na yun eh. No, may result na yun. Mas lalo kang gaganahan na mag-grind. Kasi, proven na may result ka na dun eh. So, ano pang reason para hindi ka mag-work hard, lalo na kung nakakita ka ng result kahit maliit lang. Para sa akin, pagka gusto nyo pumasok sa online business, para sa akin, once na matikman nyo yung first dollar nyo, man, it's fucking crazy. Yung pakaramdam niya, sobrang sarap sa pakaramdam. Ganun yung naramdaman ko nun, yung nagka-first client ako dun. So, sabi ko, ano to? Posible to. Posible talaga to. Sabi ko ganun. And then all throughout nung naging agency owner ako, no? Throughout nun, may natutunan din akong mga strategy kung paano kumuha ng client. So, which is fucking cool, man. Na may ganun kasi pagka nakaka-discover ka ng strategy mo sa sarili na hindi alam nung iba, yun yung binabayaran sa mga coach type shit na ganyan, yung mga secret sauce, yun yung binabayaran eh. So ako hindi naman ako guru, kasi hindi ko naman matatawag yung sarili ko na guru or fucking coach, kasi wala pa naman akong achieve na sobrang major na achieve sa buhay ko eh. Kumbaga surviving pa din ako sa pagbi-business ko. Kailangan ko pa rin makapag-survive. Hindi ako yung sobrang yamang. Kahit yumaman man ako, walang makakaalam, men. Walang makakaalam kasi sobrang magtitipid pa rin ako. Kasi yun ako eh. Iba-iba tayo siguro. Yung iba makahawak ng ganitong pera, bibili ng kotse. Sa akin, hindi practical yun. Unang-una, kinita kami, wala mapaparkingan ng sasakyan, no? Una yun. Pangalawa, kumbaga hindi ko siya ganun magagamit kasi 80% ng oras ko or 90% ng oras ko nasa bahay lang ako eh. So I would say hindi ko siya magagamit ng sobra if ever man magkasasakyan ako. Magagamit ko lang siya siguro pag gusto kong gumala with family, ganun. Pero most of the time, mas pipiliin ko pa sa kwarto na lang ako. And then, mag-grind ako, manood ako ng mga videos na makakatulong sa akin. Ma-achieve ko pa yung goal ko. Mas trip ko pa gawin yun kaysa
kaysa lumabas. Ewan ko, geek ako or something. Sobrang ano, sobrang nerd ako pagdating. Mga ganito lang ako, pero nerd ako. Nerd shit. So, yun. So, yun. Nandito na tayo sa Bigutan. Grabe naman tong si Kuya. Usok ni Kuya. Ay, nako. Grabe. Kailangan ko na kailangan ko na makalagpasan si Kuya. Kasi yung usok. Grabe. Huh? Init pa. God damn. So yun, tapos ako na to. Wala nang kotse. So, yun. Ano pa ba? Pagdating sa business, I would say, yeah, tuloy lang guys. Umabot din sa alon sa minsan may point din na alam mo yun nagbe-breakdown ako kasi fuck. Ilang months na ganito pa din. No? So wala pa rin result. Ganyan. So okay lang yun. Tuloy lang kasi promise worth it lahat yan. Worth it yan. And then ayaw nyo ba nun? Kumbaga, titiis ka ngayon. Like, for example, 5 years, 10 years bago ka maging successful. Like, really successful. Kaysa magtiis ka ng fucking 40 years after nun. Tapos, work ka lang. And then after nun, ma-enjoy mo lang yung buhay mo once retired ka na. Damn, that's fucking crazy. Ayoko nung ganun. So, gusto ko enjoy yung buhay ko. Habang maaga pa, like gusto ko enjoy ang aking haibu habang maaga pa. Wait lang. So, yun. Kasi ayoko magsisi sa huli na hindi ko binigay yung makakaya ko. You know? Sabi nga nila yung pinaka nakalimutan ko kasi yung quote na yun about sa sementeryo. Yung, kasi marami daw pangarap doon na hindi natupad, something like that. Di ko na matandaan. Kasi marami daw, pinakamayaman daw ba yun, sementeryo, kasi marami daw, ewan ko, basta yun. Ayoko lang magsisi sa huli na hindi ko binigay yung sarili ko. Kasi, for example, ito, plastic bottle, di ba? Pag in-squeeze mo siya ng sakto lang, ewan ko tama yung analogy ko. Yung plastic bottle, in-squeeze mo siya, hindi 50%, di ba? Hindi siya ganun squeeze, saktong squeeze lang, diba? Hindi siya. Pero pag in-squeeze mo talaga siya ng sobra, andun yung ewan ko, hindi ako makapag-focus sa magsalita kasi traffic. So, ikakat ko na lang yun. Cut. May mag-yap session. Kasi traffic, kaya ayoko talaga dumaan dito. Kaya ayoko magdumaan dito kasi traffic. Mas gusto ko pa dumaan doon sa kabila eh. Just doon kahit masikip, hindi traffic. I can't believe na traffic pa rin ngayon. Anong oras na? Bakit traffic pa din? Oh my god, bro. Like, it's crazy. It's crazy, gang. So, tuloy-tuloy ko lang tong record tapos edit ko na lang siya if yun. Kuya, diretso. So, ang gawin ko is okay.
Oh my god, there's a freaking... Is that a jeep or some shit? Oh, it's a taxi. Oh no, it's not a taxi. But it is a car. I'm going to I'm going to fucking... Oh my god, bro. Oh, ayoko talaga ng traffic. Sobrang nakakainis. Isa pa to sa reason kung bakit ayaw ko lumabas minsan eh. Traffic talaga. Oh shit. My jeep. I wish you guys could see this. How fucking ridiculous this traffic is. So fucking muna tayo, and then we're gonna turn left real quick. Shish. Okay, probably gonna turn left. Oh my god, there's a freaking truck, gang. What the shit? My god, bro. I don't wanna reach that shit, bro. God damn. Okay. We are here sa SM Walter Mart. Bikutan ba to? Tingtays na lang, we're sa C6 na tayo, and then Taytay na, and then fucking I hate this traffic, man. Ano kayo talagang traffic? Like, I ain't gonna lie, bro. Bro, fucking go, nigga. Yahoo! Okay, we're turning right approximately 100 meters. So, we're finna turn right. Oh my god, it's still fucking traffic, although it's already 11 p.m. gang. That's crazy. I don't know why it's traffic right now, bro. Bro, let me in, gang. Let me fucking in, gang. Thank you so much. Why is it so fucking traffic, bro? Maybe is it because it's Friday? Oh, right, it's Friday. Uwi yan sa totoong asawa, gang. So, fuck. So, whoopee. What the fuck? That dude is not paying attention. Ooh, let him cross, gang. Oh, that's a big ass truck. Oh my god. The traffic doesn't end there. Traffic pa siguro dun sa baba, I feel like. Yo, what's up, gang? Bro. And then nga pala, and nga, pag nagbi-business ka din, and then or may mga stock skills ka na din, and then bumalik ka sa zero, hindi ka masyado ganun nagpapanik. Like, I mean, nagpapanik ka naman. Oh my god, wala nang pera, ganyan. Pero dumating na sa point ng buhay mo yung ganun, and then alam mo na kung paano i-solve yun, and then may skills ka na enough to fucking compensate dun sa mga
nawala mong pera, then yun yung pinakamasarap sa pakiramdam. Hindi ka na babalik sa 9 to 5. Although if ever talagang wala akong hindi mag-edit ako ng video. Diba? I hope my strategy still works, gang. Sana kung paano ako maghanap ng client. So I'm pretty sure ang market nagbabago yun or nag-evolve. So yung mga dati nag-work, hindi na. Pero kaya naman natin mag-adapt. So yeah, I don't know if that makes sense yung mga pinagsasabi ko. But like, damn, that's a fucking big ass truck, bro. Damn, you don't wanna fucking tip off and then fucking get fucking crushed by this fucking truck. Be careful not to fucking tip. Oh my god, or fall. And the fucking truck crashed the fuck out of you. And then you're done, bro. Nakatakot yung ganun, man. So we out here. Dito na tayo sa, ano part na ba to? Lower Bikutan, Taguig, mga ganun. Ganun ba? So traffic pa din. I'm pretty sure traffic pa rin dun sa may floodway, sa may Barkadahan Bridge. 100% man. Traffic dun. So yeah. Tuloy-tuloy lang, gang. Oh, it's naka-green na. Naka-go na, gang. So we finna go, gang. We finna go, gang. Oh, may racers dito. So, yun. Dito na tayo sa C6. I'm fucking sure traffic dito. Pero chill lang tayo. So, 11 na. Oh my god. Hanap pala akong gas. Kailangan magpagas. Pero abot pa naman to. Abot pa to. Pretty sure, yeah. Ngayon lang nag-blink eh. So, abot pa to. Bandon. So, chill lang naman tayo. So, yeah, C6 na, guys. And it's already 11:04 p.m. ng gabi. So, I don't know, man, if this video will make sense, but hindi ko na siya ikakat, no? Like, mag-jump cuts ako doon sa mga part na may mga nag-iap ako. Hindi, tanga na, kung ilang oras to, straight up upload ko na agad to. I don't give up. Damn. Ayaw magmura na. Fuck. So, upload ko na lang siya, like, raw, unedited, just fucking raw. Yapping sessions with me, gang. So, wow, hindi na nag-blink, guys. So, hindi pa pala siya almost empty. Meron pa siyang bar, which is pretty good kasi doon na tayo magpapagas mamaya. Or pagkaalis, pagkasundo ko kay Cha. So, yeah. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. So, yeah, guys. Wait lang, sumuko. Yun lang talagang pinaka... O nga pala. Nagkikwento rin ako about sa kilala ko. Nako sa akin. Like, no, like, this guy is... I don't know what's up to him. Pero... Yung kilala ko na yun, like, kababata ako siya. And... Lagi sinasabi na gusto niyang mag-improve yung buhay niya, ganun-ganun, shit like that. And then, fucking, gusto niya mag-improve, and then gusto niya magka-skill, ganun-ganyan, ganun-ganyan. And then, ginagawa niya naman, tinuturuan ko siya. Fucking, imagine, tinuturuan kita for free. Tapos kaibigan mo ako, like, anytime, pwede mo ako makausap. Unlike na sa ibang tinuruan ko, nang tagal ko mag-reply, pero pagising ko minsan, haba ng text message, ay haba ng message na nababasa ko.
So, this guy is fucking reckless, gang. What the fuck? Oh my god, bro. So yun, kababata ako siya, yun nga, gusto niya magka-skill, and then, sabi ko sa kanya, go, sige, naawa ko sa mama mo, ganun ganyan, kasi, yun nga, nag-abroad yung mama niya, and then, wala ng pera, ang ginawa, samantala yung mga kamag-anak, hininga ng pera, hanggang maubos yung pera nila, ganun ganyan. Eh, sabi niya, then nag-work siya uli, kasi wala na siyang choice hindi mag-work kasi dati, like, ano lang siya, pinapadalan siya ng mama niya, and then para survive ganun ganyan, kapera. Eh sabi niya, kailangan niya na daw tumayo sa sarili niyang paa, ganun ganyan, siya naman tutulong sa pamilya. Yun nga, unang beses tinuro ko siya din, kasi nga parang wow, motivated siya, syempre sinabihan ko siya na posible, ganun ganyan. And then after a few days or after a week ata, 2 weeks or so, wala, balik sa dati, like, tamad, walang ginagawa, nakahilata lang din, walang, like, ganon, hindi, yun, nainis ako, and then, hindi na kami nag-uusap, kasi parang sinasayang mo lang yung oras ko, ikaw ang ganon, and yun, hindi na kami nag-uusap, after almost a year, I think, almost a year, imagine kababata ko yun, like, bata kami, ganon, ganyan, best friend ko siya, ganon, ganyan. Then almost a year na hindi kami nag-uusap. Yun, nag-uusap ulit kami. Ako nag-approach sa kanya, bro, ganito, kumusta ka na, ganun ganyan. Balita ko may work ka na, ganun ganyan. Sabi niya, oh bro, ganun ganyan. Then nag-hangout na naman kami, nag-usap na kami, then gala-gala, gym, parehas, ganun ganyan. And then sabi niya, bro, ang hirap dito sa work ko kasi natatrabaho siya dun sa Jollibee. Ay hindi, nagtrabaho pala siya sa iba dati, hindi pa sa Jollibee, no? Tas hindi siya na regular, akala niya mare-regular siya. And then hindi pala siya na regular, and then nag-apply siya sa Jollibee, tas yun nga, nahirapan siya. Siyempre pag hirap ka na, gusto mo parang motivated ka umalis, no? May gawin ka ibang bagay, kasi ganun yung ng tao eh. Ang natural sa tao yun, parang pump out, pump, ganun. Okay, gagawin ko lahat para ano. And then ganun na naman, then tanong-tanong na naman siya sa akin, na ganyan, na parang, ganyan, na tinuro ko sa kanya, actually, tinuturo ko sa kanya yung TikTok shop. Since, tinuro ko sa kanya yung strategy ko doon, which is hindi ko pwede isabihin dito. Tinuro ko na yon sa kanya, and then sabi niya, oh nga, no, ganun, bilis magkagain ng follower pag ganito, ganyan. Kasi kailangan mo sa TikTok shop, 600 followers doon bago ka makapag-advertise or mag-promote ng product. So yun, nag-post siya siguro mga 3, and then nag-stop na naman siya. So, what happened bro? Nangyari? Hindi, nag-aaral kasi ako mag-edit, yung sinasabi mo sa akin. Kasi aral-aral siya, kanya ganyan. And then tinanong ko, bro, kamusta na mo? Ay, hindi ako sakit ng ulo ko. Hanggang tinatanong ko, after a week tinanong ko ulit siya, ano bro, kamusta yung mo? After a week yun sakit ng ulo ko, hindi parang ang dami niyang reason sa sarili niya. Like, akala ko ba gusto mong mag-improve? Like, akala ko gusto mong tulungan yung mama mo. Gusto mo mag-improve, tapos sinasabi mo na hindi ko alam yung gagawin sa buhay ko, parang wala pang direction. Tapos, hindi ka gumagawa ng hakbang para gawin mo yun, na para mapalapit ka dun sa goals mo, or kahit magka-progress ka man ng hindi mo man lang magawa. Alam, sinasabi mo na gusto mo, like, I don't know, man. Like, yung sinasabi na dun papasok yung motivation versus discipline, no? So, tas isa pa yung sinabi niya sa akin na gano'n siya, parang jealous siya kasi sabi niya, hindi, matalino ko. Sinabi niya, hindi, nag-admit yun sa akin isang beses. Yun nga, nung naging okay kami na uli, sabi, nag-admit siya sa akin, hindi, si Wesley kasi matalino yun, ganyan. Si Wesley kasi, ganyan. Yung parang, sabi ko, parang medyo sumama yung loob ko nun. Kasi, ba't sinasabi yan sa akin? Like,
almost parehas naman tayo ng opportunity na nabigyan tayo ng same na opportunity. Nagtrabaho din siya doon kung saan ako nagtrabaho, and then okay yung sinasahod niya doon. Tapos ewan ko bakit lagi siyang walang pera, nangungutang pa rin siya sa akin doon. Kahit ganun, na okay naman yung sinasahod niya. Tas nalaman ko, nilokon siya ng jeep niya, which is fucking crazy, man. Like, which is fucking crazy. To think of, na gano'n, niloko siya ng jeep, iniputan siya sa ulo. Nalaman niya yung girlfriend niya na may nakapag-sex sa iba, may nag-sleep sa ibang lalaki. So, dapat yun pa lang, man. Parang umano yung loob mo na parang, yeah. Kasi ako, naloko na rin ako. Although kasalanan ko naman. Naloko na rin ako, pero dapat yun yung magpapalakas sa'yo, yung mga ganun, yung dapat yun yung battery mo eh. Yung gawin mong lakas yung ganun, na motivation yung ganun. May malalang nangyayari sa'yo. Yung sa kanya hindi. Like, mas parang tinamad siya or ganun ganyan. Wala, iba-iba rin talaga yung tao, like hindi pare-parehas yung mag-isip talaga. Kasi yung iba talaga nagyan na like fucking lazy as fuck, gang. Tamad talaga, like gusto na, yung kasi nasanay kasi yun na pinapadalan siya ganun ganyan. So yun, nasanay siya na ganun. Kaya parang kaya iniisip ko na, yung 2 beses mo na sinasayang yung oras ko. Like, the fuck? Hindi ko alam kung... Kasi pangalawang beses na to na ginagago niya ako na gano'n, na parang, bro, ba't ako pa yung namimilit sa'yo? Ganyan. Ako, naawa kasi ako sa mama niya talaga. As in, sobrang bait ng mama nun. As in, wala akong masabi. Kaya, sabi ko, tutulungan ko nga yung kaibigan ko na yun. Kumbaga yun na yung magiging tulong ko kay ate. Ate kasi tawag ko doon kasi as in, sobrang bait ng tao na yun. Wala akong masabi. Like, wala akong masabi. Alam mo yun, pag may narinig mo yung mabait, siya agad yung papasok sa isip mo, si ate. Kasi as in, kahit wala ng pera yung tutulong yun. As in, sobrang tahimik lang ng tao. Like, walang inaapakan ng tao. Basta never ko siyang nakitang naging may kaaway doon. Laging siya sa hamon yun ha. Kasi as in, yung pagkabata ko, kilala ko na siya. So, kababata ko eh. So, yung anak niya eh. So, kaya parang kilala ko na siya. Parang ate na talaga yung ano ko sa kanya. Parang nanay na kumbaga. So, syempre, as ganun, kailangan gusto mo siyang tulungan. Kung hindi ko siya matulungan directly, tutulungan ko yung anak niya na tulungan siya. If that makes sense. Diba? So, yun na lang sana yung tulong ko, pero wala. Hindi ko nakakitaan ng determinasyon yung anak niya na tulungan din siya. So, wala na akong magagawa doon. So, I'm thinking of, like, hindi ko na lang ulit siya pansinin or something. Kasi nag-chat sa akin nung nakaraan, ginamit pa yung account nung kapatid na ngungutang ng pera. Hindi, sabi ko, bro, kung may iniisip-isip, ba't di ka dumirekta sa akin? Sabihin mo yun, nahihiya ka. Hindi ko sasagutin yun kasi hindi naman ikaw yun eh. Although kahit sabihin natin, halata naman ginamit niya lang yung account ng kapatid niya para mag-chat sa akin. Though fucking crazy. Just nahihiya yun. So fucking, hindi ko na, like, bro, I'm fucking done with you. With those kind of people, man. I'm fucking done with you, okay? Like, you're not worthy of my time. Bahala na sa buhay mo kahit kababata pa kita. I did my best to like help you out. Tulungan ka 2 times already. Bro, I'm not gonna... Hindi ko na siya lalapitan hanggat di siya lalapit sa akin na fucking turuan ko ulit siya. No. Okay. I'm not gonna... Hindi ko na siya ipupush na tulungan siya. Ganun. Kung gusto niya ng tulong ko, edi ikaw siya mag-chat sa akin. But like, never again na fucking ako pa yung mamimilit sa kanya gawa nung naawa ko sa mama niya.
I don't give a fuck about him, bro, honestly. Like, buhay niya yun. Pero yung mama niya kasi, like, sobrang bait ng mama niya. That's why I'm trying to help her, you know. Hindi man direkta sa kanya. Like, I don't wanna bigyan ko ng pera or para no. Gusto ko, I don't wanna give them fish, you know. I'm trying to help them catch a fish, you know. That makes sense. Mhm. So, yun. Yun naman yung story ko dun sa tropa ko na yun. Like, I don't know, man. Like, seriously, dapat yung friendship thing kasi. Tsaka napapansin ko rin, guys, you guys, my friends kayo na ganun, like, hindi nire-respeto yung oras nyo and then, fucking, tinitake advantage lang kayo. Like, bro, leave them, bro. Like, you don't deserve those kind of people na parang tinitake lang kayo for advantage na inaano lang kayo na papalibre sa inyo, hindi mo lang nag-effort na, oh, ako na magbabayad niyan kahit may work ako, bro. Fucking almost fucking, bro, I don't even know kung hanggang kailan ko siya nililibre nun, like never, hindi ko pa, like, siguro one time pa lang niya ako nalibre nun. No, hindi naman sa pag hahanas no or pag rarant ng ganun na gulit ko kasi hindi ko nilibre. Hindi, may manlilalim na ano yun, na dahilan yan na dapat friend ka at nag-e-effort ka rin na ano, hindi yung tipong no, kasi I don't know if that makes sense or naintindihan nyo yun, pero dapat kung kaibigan ka talaga, like for example, magano ka man lang, insist ka naman lang na kahit magkano or kahit anong man lang yung matulong mo, like hindi pera or ano, something na parang makapag-provide ka rin ng value, yun dapat. So friend, hindi dapat inaabuso yung pagkakaibigan, no, hanggang may malich ka sa kanya, hindi dapat ganun. So dapat two-way yun, kumbaga parang relationship mo din with your girlfriend, no? Ganun din dahil sa pagkakaibigan, no? Dapat two-way yun. Hindi yun yung fucking ikaw lang yung makikinabang, like fucking papalibre ka na eh. Pag niyaya ka ng, although ako yung niyaya sa kanya, dapat bro, ako na magbabayad, ganyan. Hindi, ako na. Gaganon naman ako eh, no? Yung kahit yung mga ganong simpleng acts lang na parang yung kumbaga kahit magkunwari lang siya na siya yung magbayad. No? Kahit sabihin mo lang, pera. No, kahit sabihin, bro, bawi ako sa'yo, bro. Bro, I never hear that from him. Like, ganun ba yung kaibigan? Tanong ko lang, ganun ba yung tunay na kaibigan? Like, ano mo yung tipong ano, ako na lang yung nag-e-effort sa amin magkaibigan na para maging okay siya. Para maayos siya. Kasi unang-una, gusto ko siya maging okay para sabay kami ng trip. Kasi yung bata pa kasi kami talaga magkaibigan, no? So, yun yung gusto ko na sabay tayo ng trip para ano, parehas tayo ano. Kasi sa may kapatid ako pero iba kasi talaga trip nun, hindi ko na maano yun. Same din sila, parang same. Yun sa kapatid ko, binigay ko na yung laptop ko eh. Kumbaga pinahiram ko sa kanya para mag-aaral siya. Pero ang ginagawa niya lang, naglalaro lang siya ng ano. So, I don't know, man, iba talaga yung mga tao. So, kumbaga sanay na sila na, kasi comfortable pa sila ngayon. So, mag-stick sila sa ganong bagay na komportable sila. Tsaka lang sila magpapanik pagka, ano na, yung parang, damn, parang, tangina, wala na akong pera. Doon na sila magpapanik, man. I don't know, man, like, which is ridiculous and honestly fucking crazy kung iisipin mo. Oh my god. Wakapta tayo. So,
Ang grabe yung lubaklo. No, so crazy man isipin pero wala eh. Hindi mo talaga mapipilit yung mga tao na tulungan nila yung sarili nila. Kung di man lang nila kayang tulungan yung sarili nila, no? I mean, di mo mapipilit yung mga tao. I mean, what the fuck am I yapping for? Kumbaga, hindi mo matutulungan yung tao kung di man lang kaya nila tulungan yung sarili nila, no? So, yun. Di ko na-edit yun. Fuck yun. Tamad ako mag-edit nito since documentary lang to. And then, yan to guys. So, yeah. Yun na. Lapit na ako sa GF ko. So, siguro turn off ko na to. So, yun lang. Ang huling masasabi ko lang guys. Mag-ipon kayo. Tipirin nyo yung pera nyo. Kung may pagkakasasama kayo, make sure na about business yan, kahit malugi ka or something, at least nagtry ka. So at least nagtry ka, 'di ba? Kahit sabi mo ang ginastusan mo ay about business, kahit mawalan ka ng pera, and ang reason is yung dahil sa pagtatry mo ng pagbe-business, so that's fine, that's okay. So ganun talaga, dumadaan lahat dun. Pero don't let it stop you from doing what you love. Yung mga gustong gawin mo. For example, pag gusto mo mag-business or kung ano man yan, like passion mo man yan or something, no? Kangihin to hanggat hindi mo natutupad dyan. Kasi isipin mo, may mga tao na mas malala pang na-experience kesa sa'yo. So, bakit ka hinto? Or bakit ka titikit? So, yun lang guys. Yun lang muna yung masasabi ko. So, wow, 14%. And then, almost 6 hours. 1 hour and 12 minutes almost. So, yun, 14%. So, 14% na lang yung battery, which is crazy. Galing sa akin hanggang dito. Tapos ganun. Then, sa GoPro, hindi. Dalawang battery na to, palit. So, yun. Wow. Nakakamiss dito sa Taytay. So, yun guys. Lapit na ako and I would say decent yung yapping session, no? So, sana may natutunan kayo kahit maliit na bagay or may nakarelate dun sa kwento ko, which is I don't know kung may makaka-relate man or kanino man, sino man makapanood nito, maybe wala, pero that's fine. Actually ako lang rin manunood nito eh. Yan, sana may natutunan kayo and papatayin ko na to guys. So, lapit na ako. But yeah, I hope you guys are having a great day and fantastic day of your life. And yeah, update you guys and see you guys in the next day. I think day 17 ba? Day 17. Probably day 17. So yeah, that's pretty much it, y'all. So yeah, see you in the next one.